Magandang umaga po sa inyo lahat. Before I introduce our guest of honor and speaker for this morning's event, allow me to greet everyone a happy 45th National Reservist Week. Our guest of honor and speaker is one of us. He is a reservist of the Philippine Army with a rank of Brigadier General. Ladies and gentlemen, let us all welcome a member of the Senate of the Philippines, the Honorable Brigadier General Francis N. Tolentino, Reserve. Please be seated, gentlemen, ladies. Troop Commander, please order Tikas Pahinga. Sa ating pong ginagalang nakalihim ng Department of National Defense, represented here by Senior Undersecretary Espino, sa ating pong ginagalang the Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Major General General Romeo Bronel, sa ating pong mga pinuno ng iba't ibang reserve commands, hindi ko na po siguro isa-isahin, at lahat po ng ating mga panauhin dito. Kala ko po gumagalaw itong, if I can just turn this 180 degrees, I could have faced you. Pero mahirap fix pala ito. Sa lahat po ng mga nasa virtual online sites ngayon na nakikinig, happy 45th anniversary ng ating Laan Kawal ng Pilipinas. Siguro po, kagaya nung kaninang presentation of the total number of Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, and the TAS reserve components, gusto ko rin pong iulat sa inyo, kalihim at sa ating pong Chief of Staff, nung pong huling ROTC Games, 6,200 athletes attended. 6,200 ROTC cadet athletes from various service branches attended. Fulfilling not just my dream, but perhaps the dream of various parents to have a robust ROTC Games. Naganap na po natin yan at maraming salamat po sa lahat na nandito, lalong-lalo na sa ating J9, kay General Naknak. Maraming salamat po. In these times of growing political tensions, the importance of a robust and ready reserve cannot be overstated. The Philippines' position at a strategic crossroads in the Indo-Pacific faces a complex security environment. We witness territorial challenges in the West Philippine Sea daily, oras, evolving threats in cyberspace and natural calamities. As I speak right now, even Panay and the Iloilo and Negros provinces are being battered by heavy rains that test our national resilience. In all, kagaya po na nakita nating kahandaan kanina, the Reserve Force stands as a critical pillar of our national defense and security. 107,000 strong. Our reservists, including the awardees today, coming from various branches, including those coming from the private sector, and I commend those manning the drones a while ago. Both men and women represent a vital force that bridges the gap between the armed forces of the Philippines and the civilian community. In times of peace, you are professionals, workers, and students. But in times of need, you are defenders, humanitarian responders, and nation builders. Your role transcends conventional defense. The Reserve Force is a symbol of our unity, a testament that every Filipino can serve and safeguard our sovereignty. Kahit kulang po tayo sa agamitan, kahit kulang tayo sa barko, kahit kulang tayo sa tangke at sa aeroplano, hindi naman po kulang ang puso at commitment at pagmamahal sa bayan ng ating mga reservists. In an unpredictable world, your presence offers assurance that in times of crisis, the Filipino people stand ready. As we face again, I reiterate this, as we face again uncertainties in our region, it becomes imperative that we continue to strengthen the capabilities, training, and support for our reservists. Kapapasalan po namin ng batas na palagay ko po ay malaki at long-lasting ang magiging impact sa ating bayan. Isa pong reservist ang bumalangkas ng batas
para po sa Maritime Zones Law. Isa rin pong reservist, hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko ang bumalangkas ng batas sa ating archipelagic sea lanes. This laws will have long-lasting effects insofar as our sovereignty is our concern. Sa ating pong mga laang kawal na nakikinig, sa lahat po ng nakikinig sa iba't ibang dako ng ating kapuluan, dapat po siguro nating alalahanin na sa panahon kung saan ang mga banta sa pambansang seguridad ay hindi lamang konbensyonal, kung hindi kabilang na rin ang mga asimetrikong banta gaya ng cyber attacks at terorismo, human trafficking, kasama na rin. Lalong magiging mahalaga ang kakayahan ng ating mga reservists na mag-adapt sa mga nangyayari sa ating lipunan. Marami sa ating mga reservists ang nagdadala ng kanilang kakayahan, expertise sa larangan ng teknolohiya, batas, medisina, at even sa engineering na mga kasanayang napakahalaga sa modernong concept ng defense posture. Pinayayaman nila ang sandataang lakas sa kanilang mga kaalaman at karanasang sibilyan, mga kaalaman na matitiyak nating magagamit ng ating Armed Forces of the Philippines at maaaring tugon din sa mga bagong hamon sa innovation at sa ating pangkasalukuyang mga banta. Sa pagtatapos, sa ating mga pinarangalan kaninang mga kalalakihan at kababaihan, nagsisilbi ring mga reservists ng sandataang lakas. Naway kayo'y maging ehemplo at inspirasyon ng kabataang Pilipino na nanunood ngayon, mga ROTC cadets. Ang kanilang panata sa kaligtasan at soberenya ng ating bansa ay isang patunay ng walang hanggang diwa ng pagiging makabayan ng mga Pilipino. Ipinapaalala nila yung ating mga awardees, pinapaalala nila sa atin na ang pambansang depensa ay hindi lamang usapin ng armas at estratehiya, kung hindi tungkol din sa kolektibong kalooban ng sambayanang handang tumindig at ipagtanggol ang kalayaan at kapayapaan na ating pinangahawakan. Mabuhay ang laang kawal ng Pilipinas, mabuhay ang ating mga reservists, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat.